Simulan na natin itong malalimang paghimay natin sa mga notes mula sa The Art of Administrative Process Recovery. Excited na ako dyan kasi napapanahon talaga ito. Kasi ang misyon talaga natin ngayon para sa iyo na isang job order o JO worker na nakakaranas ng mabagal na sistema sa opisina ay paano ba mapapausad yung na-delay mong payroll? Tama, at siyempre, nang hindi nawawala yung professional na leverage at composure mo. Mismo. Kasi madalas nating akalain na nasa dulo na ng proseso yung papel natin. 'Di ba? Yung tipong parang nasa accounting na o kaya nasa bangko na tapos hinihintay na lang pumasok. Oo, yung nag-check ka na sa ATM oras-oras, wala pa rin. Tapos pag inusisa mo, malalaman mo na lang na nakatenga lang pala sa pinanggalingan nito. Parang walang nakakaalam kung nasaan. Nakakabigo yun. Parang naghihintay ka ng mahalagang online delivery, tapos galit na galit ka na sa rider kasi sobrang late na ng parcel. Oo, tapos pag-check mo sa app, hindi pa pala man lang binabox nung seller yung order mo. Nakatenga lang pala sa bodega. Eksakto. At kapag na-discover mo ito, natural lang na maging emosyonal ka kasi, hello, may pamilya ka eh. Siyempre, may mga bayarin ka na kailangan unahin. Pero, ipinapaliwanag sa notes natin na yung pagiging kalmado mo daw sa ganitong sitwasyong ay hindi nangangahulugang sumusuko ka na. Isa itong forma ng leverage. Mismo. Kasi kapag nagpadala ka sa galit, mabilis na mababago yung kwento ng mga tao sa opisina. Paano mababago yung kwento? Imbes na ang tanong nila ay bakit pumalya yung workflow natin, ang mangyayari ay tatanungin nila kung bakit napakahirap mong katrabaho. Yung tinatawag dun sa source na personality management? Oo, mapanganib yung shift na yon. Kasi yung kapalpakan ng sistema ay biglang magiging issue sa ugali mo. Magpapahina ito sa posisyon mo. Imbes na yung nawawalang payroll, yung ayusin, yung attitude mo, yung pag-uusapan sa HR. Kaya nga, ang solusyon dito ay yung kasanayan sa process recovery. Ito yung pagtutukoy kung nasaan na yung papel at kung ano yung susunod na hagbang na kailangan. Gamit yung mga kalmadong tanong lang, 'di ba? Imbes na sumigaw ka, tatanungin mo ng maayos kung nasan yung dokumento. Tama, para walang makakabuta sa ugali mo. Teka lang, may napansin ako diyan na parang critical pushback ka. Kasi kung palagi na lang ikaw yung nagkukusang maglakad at mag-follow up ng sarili mong sahod, 'di ba parang sinasalo mo na yung kapabayaan ng institusyon? Magandang punto yan at sang-ayon yung source material natin dyan. Pinapakita doon na yung paulit-ulit na pag-rescue sa papel mo ay ginagawang permanenteng workflow yung dapat sana ay pansamantalang workaround lamang. So parang kinukonsente mo yung mabagal na sistema. Oo, at lalo itong mapanganib para sa iyo dahil bilang JO worker, mas vulnerable yung estado mo. Wala kang ang security of tenure eh. Kaya ang tunay na solusyon dito ay yung tinatawag na discipline visibility. Paano ba ginagawa yan? Imbas na magalit ka o ikaw mismo ang gumawa ng trabaho nila, kailangan mong gumawa ng simpleng tracking log. Parang isusulat mo kung kailan pinirmahan, sino yung tumanggap, at anong opisina yung susunod. Mismo, para hindi nakabase sa hula yung pag-usad ng dokumento mo at may solid ka na ebidensya na maipapakita. Galing. Kaya kung susumahin natin yung usapan natin, ang totoong nakakabigo sa trabaho ay hindi yung ibinalik na dokumento para itama eh. Hindi talaga. Ang pinaka nakakabigo ay yung dokumentong hindi man lang gumalaw sa umpisa pa lang. Mismo. At kapag nangyari ito sa iyo, yung pagiging kalmado ang pinakamatalino mong diskarte para mabawi yung kontrol sa proseso nang hindi nasisira yung dignidad mo. Binabalik mo yung responsibilidad sa kanila ng walang drama. Kaya bago tayo magtapos, may iiwan akong huling ideya na pag-iisipan mo ng mabuti. Ngayong alam mo na kung paano protektahan yung sarili mo gamit ang simpleng pag-track ng payroll mo, paano kaya yung parehong disciplined visibility na ito ay magamit natin para sa mas malaking bagay?
Wait, anong ibig mong sabihin? Paano kaya ito magagamit para palakasin ang proteksyon at boses ng lahat ng iba pang JO workers sa inyong ahensya na biktima rin ng mga tahimik na delay sa sistema? Lalo na kung isipin mo, paano kung minsan sinasadya yung mga delay na ito para kumita ng interes sa bangko yung budget ng opisina bago i-release ang sahod nyo. Nakakapagtaka, di ba? Hanggang sa susunod nating usapan.